Paano pag naghahang yung cellphone? Sira na po ba yung LCD? Hindi naman po as in sira yung LCD, pero yung cellphone mo is naghang tapos hindi mo lang mapindot or in a second nagre-respond pa rin naman. Ibig sabihin naghang lang yung cellphone mo kasi puno yung storage ng cellphone mo. Pero if yung cellphone mo is hindi na matouch, kahit i-off mo, nagkakaroon na siya ng white, ibig sabihin sira na po yung LCD nun. So meron lang ako ipapalabas sa inyo after this na video na 3 tip para ma-debug or malinis yung storage ng cellphone nyo, no, para mas smooth na gamitin nyo. So kung gusto nyo subukan, panoorin nyo lang to. Peace out and God bless. Click nyo yung Play Store. So ang gagawin natin dyan, click nyo yun ditong banda sa taas, punta kayo sa settings, then punta kayo dito sa general, tapos punta ka tayo dito sa auto update apps. Ang gagawin natin dyan, click natin itong don't auto update apps. So yan yung isa sa mga nagpapahang, lalo na pag may internet tayo. So nag-auto update siya, kaya naghahang yung ating cellphone, kasi yun nga, yung storage natin is lalong mapupuno. So yan yung unang step na gagawin natin, don't auto update apps. So madali lang yan, kung gusto mong i-update, so i-manual mo na lang update. So madali lang naman mag-update. So okay, done. Next step natin na gagawin is kailangan nyong mag-install ng apps na ito. Pero ano naman to, konti lang yung gagamitin yung storage ng phone mo. So search nyo itong empty folder cleaner ito, tapos itong kulay blue, may kita nyo na-install ko na. So yung ano nyan, kunti lang yan, kunting storage lang yung magagamit nya. Tapos so na-install na yan, tingnan natin dito, ito empty folder cleaner. So apps info muna tayo. Makikita nyo dyan, kunti lang yung memory na gagamitin nyo, 341 KB, no? So wala pa nga ano. Tapos 3.67 MB, so maliit lang. Tapos click na natin ito ngayong empty folder cleaner apps, then scan natin itong empty folders. Pagkatapos delete natin empty folders. So kaya kunti na lang yung empty folders ko kasi na-delete ko na yan kanina lang, no? Tapos yan yung number 2 natin. So delete na natin yung mga empty folders. So pwede na rin natin siyang i-uninstall, no? I-install nyo na lang ulit kapag ka di-delete nyo ulit. Magdi-delete kayo after a month siguro. So uninstall na natin ulit. Tandaan nyo lang yung pangalan niya, no? So uninstall na natin. So ang number 3 natin na step 3 natin na gagawin is punta tayo dito sa settings, no? Tapos dito tayo sa about phone. Dito sa about phone, punta tayo sa software information. Yan, may kita nyo dito yung build number, no? I-click nyo yan 7 times. So nakikita nyo, developer mode has already been turned on. So click nyo yan na 7 times build number. Tapos balik tayo sa settings. Akin kasi naka-activate na yung developer option ko. Yan, ito sa baba, may kita nyo yung developer options. Yan. Tapos punta tayo dito sa baba, hanapin nyo yung itong animation scale, no? Windows animation scale, 3 ito. So ang gagawin natin dyan, i-off lang natin, no? So, tested na yan guys, maraming gumagawa nito ng ganitong technique, no? Animation off natin yan, 3 lang yan, no? Windows animation scale, transition animation scale, animator duration scale. So naka-off na siya. So yun guys yung 3 natin technique, no?